So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the new topic for this day, which is annihilationism, and our Bible readings all about Matthew chapter 25 verse 41 and 46. NA version, then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life." So this passage highlights the reality of eternal punishment and separation for our God, refuting the idea of annihilationism. So, tungkol saan nga ba ang verse na ito? So, ang verse na ito ay tumutukoy sa paghuhukom na darating sa wakas ng panahon. So, ipinapakita nito ang dalawang hantungan ng mga tao, ang buhay na walang hanggan para sa mga matuwid at ang walang hanggang kaparusahan para sa mga makasalanang tumanggi sa Diyos. So, binibigyan din ito na ang impyerno ay isang lugar ng walang hanggang kaparusahan at paghihirap. Hindi ito isang pansamantalang kaparusahan lang na magtatapos sa pagkawasak o pagkawala. So, dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is hell is a place of torment. So, ang impyerno ay inilarawan sa kasulatan bilang isang lugar ng matinding paghihirap. So, hindi lamang physical kundi spiritual. So, ang mga nakakaranas ito ay nararamdaman ang ganap na galit ng Diyos laban sa kasalanan. So, walang ginhawa o pag-asa para sa mga naroon. So, second is hell is internal separation from God. So, ang impyerno ay hindi lamang lugar ng kaparusahan, kundi ito rin ay ang kawalan ng presensya ng Diyos. So, ang pagiging hiwalay sa Kanya na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan ay bahagi ng walang hanggang kaparusahan. So, last teaching is the hell is unlikely to be annihilated. So, ang mga talata tulad ng Matthew chapter 25 verse 46 at Revelation chapter 14 verse 10 to 11 ay nagpapakita ng walang hanggang kaligtasan ng impyerno. So, ang ideya ng annihilationism ay hindi lubos na sinusuportahan ng kasulatan na naglalarawan ng impyerno bilang walang hangganang apoy. So, ngayon, dadako tayo sa ating application. So, yung first application is seek the truth about hell. So, dapat natin pag-aaralan ang salita ng Diyos upang maunawaan ang katotohanan tungkol sa impyerno. So, ang tamang pagkaunawa sa lugar na ito ay magbibigay sa atin ng seryosong pananaw tungkol sa kasalanan at kahalagahan ng kaligtasan. So, second is see unbelievers as emergency patients. So, dapat natin tingnan ang ating mga hindi mananampalataya bilang mga nasa panganib na nangangailangan ng kaagad na tulong. So, tulad ng mga doktor na nagmamadaling gamutin ang mga pasyente, dapat nating sikaping dalhin sila kay Kristo Jesus bago mahuli ang lahat. So, last is snatch people from the fire. So, dapat nating gamitin ang bawat pagkakataon upang ibahagi ang ebanghelyo. So, tulungan natin ang mga tao na makaligtas mula sa walang hanggang kaparusahan sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ngayon, dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we see unbelievers as emergency patients. So, ang mga hindi mananampalataya ay nasa spiritual na panganib, tulad ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang medical na atensyon. So, kung wala silang pananampalataya kay Kristo, sila ay haharap sa walang hanggang paghihiwalay sa Diyos sa impyerno. So, bilang mga Kristyano, tayo ay tinawag upang maging spiritual na doktor na nagdadala ng lunas sa ebanghelyo. So, kung titingnan natin sila bilang mga emergency patient, tayo ay magiging mas maagap at seryoso sa pagbabahagi ng ebanghelyo. So, sa halip na hintayin ang tamang pagkakataon, kikilos tayo ng may layuning tiwala at pagmamahal dahil nauunawaan natin ang bigat ng kanilang kalagayan. So, let's pray na po. Lord God, salamat sa iyong babala tungkol sa impyerno at iyong paanyaya tungo sa buhay
na walang hanggan. Lord God, turuan mo kaming maging masigasig sa pagpabahagi ng ebanghelyo sa mga nangangailangan ng iyong kaligtasan. Lord God, bigyan mo kami ng puso na mahabagin, nakakaunawa at nais na iligtas ang iba mula sa kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.